Magandang umaga po sa natin. Share ko lang po yung aking We've been doing yung Old Testament introduction, And I feel like natakin natin na we have enough background sa Leviticus at saka sa Numbers at naisip ko na talakayin itong practical distinctive na ito na ating dinadala bilang mga Reformed Church. As a Reformed Church, one of our practical distinctive ay yung pagiging priesthood ng mga mananampalataya. At I believe we have enough background para mapag-usapan natin yan at maintindihan natin saan ba bakit ba ina-uphold natin yon. Okay, I think you can see na, no? Okay. So, we uphold, ito yung ating isa sa practical distinctive bilang mga Reformed Baptist. We believe and uphold the priesthood of all believers. Saan ba nagsimula yan? I think, saan ba yung history nung pagkakaroon ng priesthood? Di ba yan ang ating mga tinatalakay sa Leviticus, saka sa Numbers, di ba? It has its origin in the Old Testament. So tanong, sino po ba yung mga pari ng mga panahon na yon? 10 lipi ang mga pari noon. Alam mo yung sagot dyan eh. Hindi mo matandaan? Sa kasang lipi? Di ba 12 yung anak ni Jacob? From the tribe of Levi. Di ba? That's right. Sila lamang. At bukod doon, ay may tatlong ranggo, three hierarchy of official. Hindi ba? May high priest, my priest, at yung common lay people, yung Levite. Natatandaan nyo rin kung sino lang ang pwedeng maging, kaninong angkan lamang ang pwedeng maging high priest. Saan kanino? From the lahi ni Levi, yung high priest at saka yung priest kanino lang pwedeng manggaling. Aaron. Sila lamang pa yung pwedeng maging priest. At yung mga layman ay yung mga kapatid ni Aaron. Sino ba sila? Si Kohat, si Merari, di ba? Merari. Di ba? At alam din natin na yung doon sa kapag-aralan natin sa Old Testament, doon sa Leviticus, may iba-ibang function. Yung mga pare, Let me just move this. Can you hear me, no? So may iba-iba po silang function. I feel like I have to speak like kasi hindi ko marinig yung pala, hindi nakaharap. Okay. So, ayan ang ating yung sabi natin made up of men from the tribe of Levi, Nababasa niyo po ba yung ating text? Ibinukod ang lipi ni Levi upang magdala ng kaba ng tipan. Ano po ba yung kaba ng tipan? The Ark of the Covenant, di ba? Tumayo sa harap ng Panginoon, maglingkod sa Kanya at upang magbigay ng basbas sa Kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. Ito yung kaya alam natin, nagsimula yung priesthood
during the Old Testament at yung ating tinatalakay sa Leviticus at Numbers, this is what it is. Ano pa ang ano no? Pwede ka ba ngayon maging priest nun kapag hindi ka buhat sa lahi ni Levi? Hindi, di ba? It is exclusively for them. And ang pagiging priest and high priest is hereditary. Kahit na Israelite ka pa, hindi ka pwedeng maging priest kung hindi ka galing sa lahi ni Levi. Di ba? Much more kung ikaw ay isang hentil. O ano po ba yung, sino nga po yung hentil? Again, kapag hindi po Israelite, ang tawag nila ay Gentiles o hentil. So tayo, kabilang tayo sa hentil. At ito yung mga summary ng ginagawa nila. Sila yung nag-aalay nung mga kaloob, di ba? Kasi, di ba, kailangan nilang ialay yung dugo ng kordero upang makasumpong sila ng kapatawaran. Di ba? At alam natin, pinag-uusapan natin na yon, what they were doing before, point doon sa gagawin ng ating Panginoong Jesus once and for all. Yung sa kanila is just a shadow of the real thing. The real thing is the offering ng ating Panginoong Jesus. At yung mga priest noon, sila din yung interpreters, yung nagbabasa ng salita, yung, di ba, yung Biblia nila noon, yung lumang tipan na pinagkaloob sa kanila through Moses, hindi ba? At yun ang binabasa at sila yung nag-i-interpret. Kaya nga, alam nila kung sino yung marumi at paano malilinis, di ba? Yung pagiging marumi noon ay it refers to ceremonially unclean, not necessarily yung dirt, ha? Kasi hindi lahat pwedeng magpunta doon sa templo at mag-alay at bagamat hindi sila ang diretsa mag-aalay, kahit sila mismo ay bago sila makapunta doon sa templo, kailangan nilang lagay ng handog upang sila ay malinis. Yun ang mga pinag-uusapan natin noon. Do you recall? Natatanda po natin, yung binabasa din natin, nasa Leviticus pa rin tayo. Nasa Numbers na ba tayo? Leviticus pa rin, di ba? Sa hapon. Ano ba yung theological significance noon? Pag-usapan nga po natin. During the time of Moses, yung the whole Israelite ay tinuturing na kingdom of priests. Ito, trivia question. Sino po ang unang-unang priest? Sino? Si Adam. Abraham. Si Abraham, sino pa? Meron pa kayong hula? Si Adam. Si Adam, alam niyo po ba? Because he was with God in the Garden of Eden that represent the temple of God on earth during that time. And Adam and Eve was with them. So essentially, Adam was the priest of God during that time. Ngayon, ano yung tapos sabi sa kanila, kayo ang magiging ito sa Israelites na to, isang banal na sa bansa. Ano po ba yung pagkakaiba, yung what is the yung distinction ng isang ng priesthood? Not necessarily the person, but yung mismong office. What makes it holy? That office is set aside distinctly for the service ng ating Panginoon, di ba? So when they said that Israel will be a kingdom of priests,
Anong ibig sabihin nun para sa kanila? Relevant din doon sa binasa natin kasi titingnan mo ano yung ginagawa ng mga priest? Sila yung nag-aalay, sila yung namamagitan, at sila yung nag-i-interpret. Eh kanino ba ibinigay yung law of God? It was through the nation of Israel. So, as a group, ay pinagkatiwala sa kanila ang salita ng Diyos upang sila mag-interpret. Di ba? Kaya sila ay doon sa under the Mosaic covenant, the whole nation was to be a kingdom of priests. Ano pa? A holy nation. Basa niyo po ba? Sabi sa akin kasi so, kayo'y maging banal sapagkat ako ay banal. Holy nation. Again, ano yung definition natin ng holy na lagi nating pinag-aaralan? Set apart. Hindi lang set apart. Set apart for the Lord. That makes us holy. That makes the temple holy. That makes all the utensils that they're using in service of the Lord holy, because those utensils are set apart for the service of the Lord. So that's what makes it holy. Dahil tayo itinangi para sa Panginoon. So, yan ay may ano sa atin yan, di ba? Kasi sino na bang Israel ng Diyos ngayon? Di ba? Sabi natin, tayo na ang Israel ng Diyos kung tayo tunay na mga mananampalataya. Tayo na ang bahagi ng Israel ng Diyos. At yung pamantayan ng Panginoon, nababago ba? Hindi din nababago yung pamantayan. Nagbago lamang ng paraan, pero ang pamantayan ay isa pa rin. Di ba? Nung ikaw ay naligtas, alam mo ba that you were set aside, set apart? In service of God? Hindi ba? Minsan kasi naisip natin, pag naligtas tayo, yung ano natin, ligtas na yung kaluluwa natin, punta na tayo sa heaven. That's the benefit. Hindi yun ang reason. The reason God called us is to set us aside to serve Him for His glory. Di ba? Yun ang sa ating catechism. Yung unang what is the purpose ng tao? To serve God and enjoy Him. Di ba? At hindi natin ito, yung party pa lang yon, that service is part of our priesthood. So napaghuhugpong po natin yung ating mga pinag-aaralan natin. Is it making sense now? Kasi maraming katanungan diyan kasi merong pa ring nagpa-practice na may mga pare. Hindi ba? At bakit ganon? At yun din ang pag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, lalo na kapag kayo po ay nagtatanglaw, ay isa sa mga itinatanong yan. At
At ito naman ay isa sa ating practical distinctive bilang Reformed Baptist. We subscribe and believe in the priesthood of all believers. Yung priesthood, pag sinabi po yung priesthood, yung office, hindi yung tao, became the mediator of the covenant during the time of Moses, nung unang panahon, di ba? At ito ay representative in character. Bakit? Paano ibig sabihin ng representative in character? Iniaatang doon sa mga pare yung mga pag-aalay na kailangan gawin doon sa templo. Hindi ba? They are the only one. It's a matter of fact, kung natatandaan nyo yung ating picture ng templo, doon sa mismong templo, di ba? May hati na ron, holy place, at yung pinaka Holy of Holies. Doon sa Holy of Holies, sino lang ang pwedeng pumasok? High priest lang. Doon sa holy place, pwede yung mga priest para mag-alay sila ng incense. Hindi ba? Doon sa labas, yung nandun na yung katayan ng mga hayop ay mga priest din at na pwede rin doon ang Levites na tumutulong. Pero alam niyo po ba, mayroon pang boundary na susunod doon. Ang pwede lang pumasok ay mga Jew. Purely Jews. Men in particular. At tapos nun, meron uling susunod na doon na boundaries na pwede na yung mix. Jews. Male and female. At ang pinaka-outer boundary ay doon pa lamang, di ba doon sa bagong tipan, nagalit ang ating Panginoon nung sa kanyang doon sa kanya, after the triumphant entry, anong ginawa niya? Nilinis niya ang templo. Pag inisip niyo, parang pumasok siya sa templo, may tinanggal siya doon sa templo. Hindi po yung temple mismo ang kanyang nilinis, kundi yung court, which is the Gentile court, na kung saan nandoon ang yung mga nagbebenta ng mga hayo para sa offerings at yung nagpapalit ng pera. So, yung ano na yon, yung ang structure ng templo. Kasi alam niyo pa kung gaano kalaki yung templo. Yung mismong temple tawag na precinto, yung mismong temple area. The temple is in the middle, pero yung mismong temple area is I think 450 meters long and 300 meters wide. So it's such a big area. At yung gitna no, nandun yung temple mismo. So, para lang pag nagbabasa din tayo, mahalaga yan. Para medyo alam nyo yung, ganun pala yun. Kaya, di ba, namalo pa yung ating Panginoon, tinaob pa niya yung mga lamesa. Di ba? But it was not inside the temple itself, but within the temple area. O tawag nila doon ay temple precinct, at ito ay nandun sa Gentiles court. Kasi doon sa Gentiles court, pwede na yung hindi mga Israelita. Okay? Is it helping? Pag hindi po nakakatulong, hihinto na ako. So, dahil yung priest ay representative ng mga tao sa harap ng Panginoon, kahit na sila ay galing sa lipi ni Abraham, ni Levi, at sa angkan ni Aaron,
ay may pinipili pa rin sila. Kasi siyempre, di ba, anong nangyari nga kaya sina Neida Benabayo? Hindi sila pwede, priest sila, dahil anak sila ni Aaron, pero hindi sila pwede maging high priest. Di ba? The character is essential for those who would serve him. That rings true even now. Wala tayong mga pari ngayon, pero meron tayong itinatalaga na tagapanguna. Hindi pa bilang pare. 'Di ba? Pero nandun pa rin yung the essential, the character requirement. So yung sanctity, yung palang Levitical priesthood, sinasyado yung sanctity ng nung kung ano yung para kasing again, ang ating Panginoon, when He created us, ay para sa kanyang kaluwalhatian. That's the whole purpose of it. Ang Panginoon ay self-sufficient God. He doesn't need us. At sa kanyang sovereign wisdom ay nilalang niya tayo upang makasama niya at magbigay puri sa kanyang kaluwalhatian. That's our purpose. Whatever we do. That's why we do our best in everything that we do. Because when you do your best, huwag lang sa kasalanan ha. When you do your best sa lahat ng ginagawa mo, because that's part of our service sa ating Panginoon. Have you looked at your calling like that as a Christian? Your vocation, whatever it is? That vocation is given to us by God to glorify His name. Kaya hindi tayo pwedeng patamad-tamad sa trabaho. Hindi tayo pwedeng late. Hindi tayo pwedeng ang pangunahing reklamador. Na parang tayong palaging naaapi. Hindi rin naman tayo pwedeng inaapi dahil para naman tayong hindi naman ibig sabihin dahil mabait ka, nagpapaapi ka. Iba po yun, We're not saying that. Kasama din natin yung yung wisdom sa ating pakikitungo. Di ba? Hindi tayo nang aagrabyado. At may mga pagkakataon na kahit tayo naagrabyado, kasi pinangangalagaan natin ang ating patutuo, ay, di ba sabi nga ng Panginoon, huwag ka na magdemanda. Kung pwede, para hindi na lumaki. Di ba? Sometimes we have to do that. Hindi naman ibig sabihin pinalagpas na natin yung pagkakamali o pinalagpas na natin yung pang-agrabyado, lalo na kung hindi mga Kristiyano, kundi ang sinabi lang natin, ang Panginoon na ang magdidil sa kanila. Di ba? May mga ganung pagkakataon. Hindi, there is no, walang sabi nga natin case by case basis yan, yung mga sitwasyon. But I digress, so I need to, baka lumagpas ako. Dahil dun sa Levitical priesthood, dun sa time nila, kasi yung pag-aalay sa templo, araw-araw yun, umaga-gabi. Tapos, palaging may dumadating, siyempre yung mga tao nagkakasala, may dumadating, naghahandog ng alay for atonement, for sin offering. Yung iba naman ay sila ay may pagpapasalamat, so mayroon silang thanksgiving offering. Hindi ba? So tuloy-tuloy ito. At ang gumagawa nito lahat ay yung Levitical priesthood. Di ba? Etong yung mayroon ditong term, vicariously maintained. Medyo malalim po yung vicariously, kahit ako hindi ko naintindihan masyado nung umpisa. So,
ni-research ko, ano ba yung vicariously na maintain? Ibig sabihin, yung iba ang nagme-maintain nung kung sa ano yung righteousness ay maintain o yung holiness of the place ay mine-maintain ng iba para sa atin. Does it ring a bell? Doon sa kasi nangyayari din ngayon yan, di ba? Yung pag narinig niyo po ba yung supererogation? Yung iba ay sobrang banal nila o sobrang dami ng kanilang kabutihan na sobra-sobra para sa kanila, para sa kanilang kaligtasan. Kaya pwede natin siyang kuhaning ninong para ipasa niya sa atin yung iba niyang kabutihan. Parang yun ang naging resulta nitong vicariously maintained by the priesthood. Yung iba yung nag-handle. Tanong? May dagdag? Free po tayong magdagdag, Lalo na kung makapagbigay linaw. Ano po? At lalo kung magtatanong, sa akin the way I learned to train, ay yung question is through during the training para mas effective siya. At kung may halimbawa, may mali akong sinasabi na kailangang itama because of my question, it has to be said during para nandun pa yung context at mas effective sa akin. In my experience, that's very effective because that was my old job. I trained thousands of people sa firefighting. Sa New Testament naman, tingnan naman natin ang si John the Baptist. Tanong po ito. Si John the Baptist po ba ay Old Testament prophet o New Testament prophet? Ayan, alam niya yan. Ayan. New Testament. Okay. Sino may ibang hula? Dalawa lang naman. Kung hindi New Testament, the Old Testament. Old Testament siya. Siya yung pinakahuli na propeta ng lumang tipan. Kaya ang sabi ng Panginoon, patungkol kay John the Baptist, he's the greatest of all the prophet. And yet he's the least doon sa mga mananampalataya. Kasi bilang Old Testament prophet, hindi nasaksihan ni John the Baptist, di ba? Kasi pinugutan na siya ng ulo. Hindi niya nasaksihan yung pagkamatay, pagkabuhay na muli ng ating Panginoon. Di ba? And yet, so, nandun siya nabuhay siya, yung kanyang, yung kanyang, sabihin na natin, yung kanyang commission is through the Old Testament way. At makikita nyo, itong si John the Baptist, he came from a priestly lineage. Yung kanyang tatay ay buhat sa angkan ng mga pari. Diba? Tanong. Ang ating Panginoong Yesus, siya din ay pari. Saan angkan nang galing ang ating Panginoon? Sa lahi ni David. Si David ay nagmula sa angkan ni Judah. Hindi kay Levi. Hindi ba? Na iba.
Pagdating na sa bagong tipan, na iba. So ano yung pinanggagalingan ng pagiging pari ng ating Panginoon? Ano yung pinufulfill niya? Hindi yung high priest through Aaronic family, kasi yun ay that carry the old covenant. Pero dito sa ating Panginoon ay sa bagong tipan na siya ang punong pari. Alam na natin na siya yung punong pari, di ba? Pero ayon sa Hebreo, siya yung kumakatawan so ultimate fulfillment nung sinasyado kasi yung Levitical priesthood is the shadow nung ultimate priesthood ng ating Panginoon at ng mga mananampalataya. At siya yung pinakapunong pari. At yan ang sabi ng Hebreo, pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Sa Hebreo 3:1. Basa niyo po? Okay. I encourage you to write those texts and review it yourself. Kasi pagkatapos natin malilimutan nyo na eh. Pero pag binabalikan nyo, at least kahit paano ay may matandaan. Pag may natandaan kayong 10% doon sa aking mga itinuro, I'm super happy. Kasi kahit ako minsan, yung tinuro ko, hindi ko matandaan. So, eto ngayon yung priesthood of all believers. Kasi yung ating Panginoong Jesus, ang nag-fulfill ng priesthood dahil sa kaugnayan natin, again, another term po ito, corollary of the priesthood of Christ. Ay, term na naman yung corollary. So, kailangan kong i-search ulit para maintindihan ko. Ang pinakasimple pong definition ng corollary, in consequence of, resulta ng pagiging pari ng ating Panginoon, ito ay nag-a-apply sa atin. Kaya nga 'di ba tinatawag din tayong mga pari? Sabi sa Pedro, tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog. So ano yung immediate implication? Kung tayo na yung pare, hindi na natin kailangan ng tagapamagitan dito sa lupa. Kailangan pa rin natin ng tagapamagitan, siyempre, di ba? Ano bang sabi ng ating Panginoon? Ito yung another reference kung sa ating pagkapari. Ginawa tayong kaharian ng pari sa Kanya, Diyos at Ama. Sa Revelation chapter 1, 5, and 6. That's another reference. Again, pag bumibilis po ako, taas lang ng kamay. Wala pong dito, wala pong pinaparusahan dito pag nagtaas kayo ng kamay. Meron pong premyo pag nagtaas kayo ng kamay. Ito lang pong yung pagiging priest, ito po ay doesn't refer to individual. It is as a whole. Corporate yun, Which means we don't need an earthly mediator. Pero kailangan pa rin natin ng heavenly mediator. Kung kaya nga, nasa ng ating Panginoon ngayon?
nung siya'y namatay at nabuhay at umakyat sa langit at naupo sa kanang ng Ama bilang ating advocate, di ba? Advocate bilang ating tagapamagitan, bilang isang ating punong pari. Isa lamang ang maaaring maging tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. At ang taong si Kristo Jesus ay Diyos na si Kristo Jesus. So napaka-ano no. So pag tinanong ka, bakit kayo walang pare? Alam nyo na yung sagot. Di ba? May papaliwanag na natin. Yung pala yung biyaya, isa sa mga naging aplikasyon ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon at yung kanyang pag-assume ng kanyang high priest. Again, ano po yung pangalang Kristo? Hindi po sa sabong Ano po yung Kristo? Pag sinabing ang Panginoon ang Kristo, so kung titingnan mo, very blasphemous yung ginawa nila kasi ginamit nila doon sa sabong yung pangalan na yon. Ano po ba yung Kristo? Yung po ba apelyido ng Panginoon? Heso Kristo. Yung po ba yung apelyido? Hindi, di ba? Ano po ba yung Kristo? Ibig sabihin, Christ, anointed by oil. Yun ay kanyang title. So, mas tamang sabihin, Christ Jesus. Parang Dr. Nadine. Ganon. Kasi, i-title ng ating Panginoon yung Kristo. At ang kanyang pagiging Kristo has 3 offices. Ano-ano? Nung una siyang dumating, ano yung office na kanyang pinulfill? Office of the prophet. Diba? Kaya nga, siya yung nagtuturo, naghatid ng magandang balita. Unang naghatid ng magandang balita ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Namatay, nabuhay, umakyat sa langit. Nandun sa kanan ng Ama. What is the next office what is the current office that he is fulfilling right now? Office of the high priest. And then he will come again in the blink of an eye. To judge the whole creation. And this time, he is coming as what? King of kings and Lord of lords. So the office of the king. So tatlo yung prophet, priest, and king. Tandaan natin yan, Ang Kristo hindi apelyido, yun ay titulo. At ang titulong yon ay may 3 opisina na kinakatawan. So practical application. Ngayon na alam mo na tayo ay mga pari ng Diyos. Kung sa kanila noon, minemaintain nila yung templo sa pamamagitan ng mga pari, tayo na yung mga pari ng Diyos. Nasaan na ba ang templo? Wala namang templo na sa Jerusalem. Nasaan na ang templo? O mas magandang tanong siguro, nakikita ko si Janet, sino ba ang templo? Ay, di ba? Di ba? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? Di ba?
Ang ating Panginoong Jesus, He's also the temple. Alam niyo rin po yan? Di ba sabi niya doon sa mga tao, destroy this temple and I will raise it in 3 days. And then later on, sa commentary doon sa gospel, he was referring to his body. And who is the body? We are. Diba? Kaya nga yung new heaven and new earth, there will be a new Jerusalem. And there will be no more temple there. Because Jesus, our Lord, is in there. Kasama na siya na. Hindi na kailangan ng structure. The temple itself. The ultimate temple itself. The ultimate person that the temple represent ay walang iba kundi ang ating Panginoon. At yan ang sabi sa unang Pedro. Tunod ng masunuring anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan nung una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya't kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Okay, balikan natin. Paano tayo nagiging banal? Practical to, no? Para hindi theory, hindi parang play of words lang. Paano tayo nagiging banal? Una tayo naging banal, ang tinawag tayo ng ating Panginoong Hesus sa kaligtasan because we are set aside for service for His glory. At paano tayo nagpapakabanal? So positionally, we are made holy in Christ. Yung ating pang-araw-araw na buhay, yung ating sanctification, paano tayo nagpapakabanal? Tanong po yan. Hindi po yan na, anong tawag doon? Yan ay kailangan alam natin ang sagot. Paano tayo nagpapakabanal? Ito sinasabi dito sa atin eh. Sa paraan ng pamumuhay. Paano tayo magpapakabanal sa paraan ng ating pamumuhay? Unang-una, siyempre, hindi tayo pwedeng namumuhay sa kasalanan. Hindi ba? Tayo ay anong sabi natin, di ba? Palagi natin sinasabi. We are pilgrims. Tayo nasa mundo. Ngunit hindi tayo bahagi ng kamunduan. Hindi ba? That's how we live a holy life. Alam natin na hindi ibig sabihin yan, hindi na tayo nagkakamali, hindi na tayo nahuhulog sa kasalanan. Alam naman natin yan. None of us will be perfect. Kahit na yung goal natin ay maging perfect, alam natin, hindi natin maabot yung perfection here on earth. Kaya alam natin na, pero we still are perfect as far as God is concerned. Why? Bakit? Sa mata ng Panginoon, bagamat hindi pa tayo talagang perfect, ganap sa ating kabanalan, ay itinuturing na tayong banal ng Diyos. At katanggap-tanggap na tayo sa Kanya. Bakit? Sapagkat binihisa na tayo ng katwiran ni Kristo. Kaya sa ating pananampalataya, napakahalaga nung bahagi na ang ating Panginoon na hindi nagkasala. Kasi kung nagkasala siya, kahit nag-alay siya, ay walang saysay kasi may bahid. Kaya nga yung mga nagpapapako sa krus doon sa Pampanga, hindi nila alam
kahit na ikamatay nila yon, hindi pa rin katanggap-tanggap sa Panginoon, hindi dahil hindi sila sincere doon sa ginagawa nila, kundi dahil ang pamantayan ng Diyos ay busilak at walang bahid na alay. Hindi natin tinatawarin yung sinseridad. Pero hindi kasi yun ang pamantayan, hindi yung sinseridad ang pamantayan. Ang pamantayan ng Diyos ay perpektong alay. At ang tanging perpektong alay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, sapagkat siya lamang ang taong hindi nagkasala. So His offering is acceptable. At dahil nga may kaugnay na tayo sa Kanya, kung tayo mananampalataya, hinugasan sa dugo niya, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan, hinugasan sa dugo niya ang ating kasalanan, at tayo'y binihisan ng Kanyang katwiran. Nung malinis na tayo sa dugo, binihisan pa tayo ng Kanyang righteousness. At kaya, positionally, right now, alam natin na tayo katanggap-tanggap sa Diyos dahil bahagi na tayo ng kaharian ng Diyos. Bagamat tayo ay sinasanctify pa. Ano nga Tagalog ng sanctification? Pinababanal. Ano mo, minsan ang hirap pa you're used doon sa sa English, hindi mo na matandaan kung alin ang Tagalog at so kasi pag tinagalog mo naman lalo mo hindi maintindihan yung ibig sabihin. Minsan katulad ng justification. Ano yung Tagalog ng justification? Inaring ganap. Parang hindi mo ano ba yung pag nag-iiba yung yung di ba? I'm happy, nasa time ako. So ngayon, because the church, as a church, we are the temple of God, tayo na yung nag-worship, hindi na natin kailangan yung iba yung manalangin sa atin. Of course, pwede nating ipanalangin ng isa't isa as part of being ating pero tayo mismo, di ba? Nung sinabi ng ating Panginoon, it is finished. What happened to the temple in Jerusalem? Ano nangyari doon sa kurtina na walang hugpungan? Nahati sa gitna. Na ang sinisignify ay meron na tayong access. Bawat isa sa atin ay may access sa Diyos. Bagamat pinag-uutos din ng Panginoon na ipanalangin natin ang isa't isa, pero mismo tayo ay sinasabi ng Panginoon, pray without ceasing. Di ba? Lahat tayo kaya nating manalangin ng yung Biblia, nasa atin ng kasama doon sa benefit ng ating kaligtasan ay pinagkalooban tayo ng paunang bayad na sino? Banal na Espiritu, upang pag binasa natin ang salita ng Panginoon, maintindihan natin. So tayo mismo, naiintindihan na natin. Of course, may mga salita na mahirap intindihin. Pero yung patungkol sa kaligtasan, lalo na sa salvation, sa magandang balita, kahit sino ay makakaintindi nito. Simpleng-simple. At walang komplikasyon na pagpapahayag. Ang kaligtasan ay nasusumpungan sa pananampalataya kay Kristo. At pagkilala doon sa ginawa niya, doon sa krus, yung kanyang pagkabuhay na muli at pagkamatay at pagkabuhay na muli. Yun ang gospel. Christ crucified. So, lahat na iintindihan ito. Hindi ito komplikado. Of course, pag tinanong na tayo, halimbawa, paano ba yung Trinity? Medyo komplikado na talaga. Dahil ang hirap ng ipaliwanag. Pero naniniwala tayo sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. So,
So, dito na ako magtatapos. Kasi dalawa lang yung nilagay ko kasi kayo naman ang magbibigay ng aplikasyon. Meron po ba kayong naiisip na ngayon na alam mo na ikaw ay kasama sa priesthood, sa pagiging pare ng Panginoon? Anong aplikasyon na naiisip mo sa iyong paglakad bilang representative ng ating Panginoon? Pulos lahat kayo mahihain, walang magsalita, Kung sa parang binubunutan ng ngipin eh. Ayaw ba kayong bibig? Wala pong inaisip para sa ikalalago ng ating ng iba nating kapatid. Ayan. Kanina ko pa hinihintay si medyo iba ha, paano? Okay lang. Nag-uusap kami na nila Lynn eh. Meron akong yung sa ating bakit tayo, 'di ba, sa halip na i-appoint natin ang officers natin, nagkakaroon tayo ng parang pagpili, meron tayong election. And ako kasi, first of all, I was a fundamental Baptist before I became a Reformed Baptist. Meron tayong tinatawag na Baptist distinctives, which is priesthood of all believers. Yan. Itong ating tinalaki ngayon. That's one thing na So, ang ibig sabihin niyan, as you define, is yung direct access to God. Amen. So, binigyan tayo ng Panginoon. Kaya kakaiba tayo doon sa mga Catholic, Presbyterian, sa ibang denomination because tayo yun ang isang assumption natin, nakakalapit tayo sa Panginoon. Amen to that. That's one of the principles na natin. So, in a way, yun yung one of the reasons I explained. Meron tayong kalinawan ng isip because we have direct access to God. Of course, subject yun sa illumination ng scriptures. Okay. Amen to that. Sino pa po? Sino pwedeng magbahagi ng makakatulong para sa paglakad natin ng may kalakasan? Halimbawang ikaw ay namumroblema at ikaw ay nag-iisa. Anong ibig sabihin ito? Nag-iisa ka pa ba talaga? Diba? Pakalaking na nasa gitna ka ng dilim. Sino takot sa dilim? Sino takot sa dilim? Nakapagpatay na yung ilaw, parang tumatayo ka agad yung balahibo. Kahit po mga Kristiyano, maraming takot sa dilim. But can you stand there in the darkest room nang may katatagan? Kahit tumatayo yung balahibo mo? Fear is, alam mo yung fear is, fear of doubt, yung kahit na, lalo na yung nandun palagi yung fear, And it's a natural, it's a natural reaction. Pero what makes the difference is, kung hindi mo hinahayaan ang takot mo na mag-control sa'yo, dahil alam mo na mayroong kang kasama na Panginoon. Diba? Fear is good actually. Kasi So, magandang umaga po sa inyong lahat. Kasi po ako ay galing talaga sa evangelical. Maganda po yung topic niya, bagamat medyo na-late kami, pero parang nakaka-relate naman po ako. Mismo. Opo. Sa susunod. So, kasi po, nung nasa evangelical ako, ewan ko po, kasi alam naman natin sa evangelical, nung kinandong po, yung tungkol sa mga pagpa-blessing ng bahay, ng sasakyan, laging ang hanap si pastor. Kaya minsan natanong ko rin po sa mga member, bakit po kailangan lagi si pastor? Iba daw yung connection ni pastor sa Diyos. Maganda naman yung sinabi ngo, yung connection talaga natin sa Diyos, talagang lahat tayo ay may access. Mm-hmm. So, nung napunta po ako, nung nag-start kami mag-practice sa Reform, kasi actually po, ang Reform na pinanggalingan ko ay Continental. Continental Reform po talaga. Panay po kami doon sa altar. Hanggang sa nag-research nga po ako dito, wala akong makitang gano'n. Hanggang ito po yung itinuro sa akin. Kaya dito po kami napupunta. So, yun po. Ang ano ko lang po doon,
katulad nga po ng binanggit ko, kasi sa, nung nagpa-practice na po kami sa Reform, sa Continental, yung mga member namin na galing po sa evangelical na sumama talaga sa amin na mag-reform, pag ang naging practice po talaga namin doon sa Unida. Pagka magpapa-blessing ng sasakyan, laging si pastor ang hanap. Ultimong lahat ng simpleng bagay, birthday, kahit na konting kain ng pastor, punta kayo, ipag-pray niyo po yung ano namin, si ganito, lahat na po kailangan ipag-pray ni pastor. So, nung nag-practice po kami sa Reform na, so, naging issue, naging ano na po namin yan. Tinanong ko na yung mga kapastora na, sa atin ba, sa Reform, issue pa ba talaga yung kailangan pag magpapablessing ka ng sasakit, tatawagin mo po kasi pastor? So, sa madaling salita po, yung naging sagot nila, hindi na tayo ganun katulad sa evangelical. Na talagang kailangan pa, tatawagin mo lagi si pastor para ipag-pray, ilehens mo yung bahay mo, lahat ng mga gamit. Ganun po ko naman kasi talaga, ewan ko po kung na-experience ngayon. Sa amin po kasi noon talaga naging practices ko, every time na magbe-blessing po ako ng bahay, ultimong TV, pahahawakan ko. Opo, kasi sabi ko, pagka nahawakan nyo po, yan po ang giveaway nyo. Yun po ang naging ano ako. Kung sa atin po ba, bilang as a Reform, kung tayo po ba dito, ganun din po ba talaga tayo na kailangan pa ba talaga na mayroon tayong tinatawag na house blessing o yung sasakyan mo pagbago, tatawagin mo si pastor na kailangan maghahagis kung magkano man yung ihahagis na yan. Kasi nga, kung may access talaga tayo, even kahit tayo mismo nakabili ng sasakyan, kaya po nating ipag-pray yun na ipagpasalamat sa Diyos yun Na para bang minsan nga po, sabi ko nga kanina, sa pinanggalingan ko, para bang si pastor lang yung may access sa Diyos para ipag-pray yung bahay namin, ipag-pray yung sasakyan namin, yung may birthday. Kasi pag sinabi ko, kasi po, when the time na po na-experience ko, sabi ko po, baka hindi po ako makapunta, pwede po ba si elder? Pastor, hindi po pwede si elder, kayo po kasi iba po yung access niyo sa Diyos Para bang pastor lang talaga yung may access sa Diyos na kaya mag-pray ng ganon. Kaya nga yun pong naging, parang tanong ko na rin po, sa atin po ba dito, pinapractice pa rin po ba natin talaga yung mga house blessing o yung pagpapablessing ng sasakyan na lahat ng membro tatawagin, ilelehin si sasakyan, hahagis ng bariya para mag-agaw-agawan si membro. Yun lang po, Pastor. Salamat po. Ay, brother lang muna. Baka maging sobra. Una muna yung sa tayo din ay evangelical dito. I have to be careful. Kahit tayo Reform, evangelical pa rin tayo. Kasi kaya sinasabi nating evangelical, we uphold yung gospel. So, ngayon, yung pong tanong nyo patungkol doon sa may mga pagkakataon kasi yung talaga na gusto nilang as their way of being to show their thankfulness sa Panginoon ay gusto nilang ipag-pray yung kanilang mga pero hindi tayo umaabot doon sa kailangan mag-lay of hand at kailangan yung pastor. Hindi tayo ganon. Because sabi nga natin, yun ang isang implikasyon. Lahat naman tayo pwedeng manalangin, di ba? Pwede rin naman nating i-dedicate mismo tayo lang yung ating mga pag-aari sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po sa Pero yung iba kasi, out of the joy, overflowing joy of their heart, they want to share. Kaya parang naghahanda sila at iniimbita nila yung parang yung, di ba katulad dun sa parable of the lost coin, when he found the lost coin, he invited everybody, come with me and rejoice with me and praise the Lord with me. I think sa akin po, I don't think merong naman ang TBC doon sa part na yon na rules pero sa akin I don't see a problem ng ganon. Of course, hindi lang tayo maging offer na para naging ritual there's absolutely nothing wrong to pray, to ask for to give thanks and praise to our God. So sa ganon. Okay. Meron po ba? Ay, wala na. 10:00 na po tayo. Lolo. Tayo ka muna. Papanalangin mo kami. Ikaw mag-close ng prayer para sa atin. Namimiss kita Close us in prayer. Oh. Kapatid,
Pari ka rin eh. Nagugulat ko. First time. There's always first time for everything. Sige, para. Close mo lang. Manalangin po tayo. Aming banal na Diyos na sa langit, maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming narinig sa pamamagitan ng aming kapatid sa pananampalataya, si Brother Marlon. Aming banal na Diyos na sa langit, naniniwala po ako na kayo ay nakatingin sa mga sandaling ito, Panginoon, at inyong nakikita kung ano ang laman ng aming mga puso ayon sa aming motibo sa pakikinig ng inyong salita. Salamat po, aming banal na Diyos, sa inyong patuloy na karunungan, pagbibigay niyo ng karunungan kay Brother Marlon. At sana nga po, Panginoon, kami ay natuto sa inyong mga salita. Salamat po, aming banal na Diyos, sa inyong kabutihan. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you.